Mukhang gagamitin na naman ngayon ng pamahalaan itong Teves card. Alam nyo ba kung ano yung Teves card, mga boss? Yung Teves card, yung ginagamit lagi ng pamahalaan si Arnie Teves kapag meron silang mga pagtatakpan na mga kung ano-ano sa bayan. Halimbawa, katulad nung mga nakaraan. Hindi ba, meron silang pinagtatakpan na issue. Si Bantag. Biglang may pinagtatakpan sila na issue, malupit na issue, biglang nabuhay itong kay Teves. Tapos may pagtatakpan sila ulit na issue, biglang naging terorista si Teves. Biglang may pinagtatakpan sila na issue, boom, napatalsik si Teves bigla sa Congress. Meron na naman silang issue, pagtatakpan na naman nila, may warrant of arrest na si Teves. So may pattern, mga bossing, na sa tuwing may katarantaduang kabalbalan, kabobohan, etong mga nasa pamahalaan ay lagi nilang binubunot yung Teves card. So ano na naman ang kailangan nyo kay Teves? Bakit hindi nyo pa kasi isa-isahin? Inuutay-utay nila eh. So ngayon naman pinakakansila na ng korte yung kanyang passport. Pucha, ba't hindi nyo pa ginawa nun? Bakit hindi nyo pa itodo? Itodo nyo na kasi. Ine-expect naman na yan ng kampo ni Teves na lahat ng mga pwede nyong gawin sa kanya, gawin nyo na ng isahan. Wag na yung utay-utay. Tapos papakansila yung passport. Yan yung balita ngayon. Syempre, daming mga followers ni Teves magte-trending na naman yan. Matatabunan na naman yung totoong issue. Ano yung totoong issue? Hindi sumasagot si Maharlika kay Bagong Lipunan. Hindi ba? So, engot talaga eh. Ngayon, bigla may puputok na naman na issue balang araw. Ano na naman yung panibago nyo? Arnie Teves, pinakakansila na yung buhay, ganon? Todo nyo na. Lahat ng pwede nyong gawin nyo na ngayon. Iniisa-isa nyo pa eh. Iniisa-isa nyo yan para mapagtakpan nyo yung mga issue ngayon sa bayan. So, teka, ano ba yung mga nag-trending nung nakaraan? Si Teves. Sige, si Teves ulit. Bunutin natin. Walang hiya na yan, Testimonial evidence? Terorista? Pucha, may terorista bang ganyan? Tinanggal nyo sa kamera dahil nagsayaw-sayaw ng budots? Pero kayo, nandiyan pa kayo sa kamera, nagpapirma kayo ng mga sa People's Initiative, 20 million per district. Pucha, lumalabas si Migs Nograles ang pasimuno. Di umano dyan sa pagbibili ng pirma dyan sa Davao, pero si Migs Nograles nandiyan pa. Sabi nga ni Dylan Cohen merong hamon ng drug test, pucha. Ba't hindi nyo pa ilabas? Bakit yung passport ni Teves yung pinag-aabalahan nyo? Mabuti pa, itodo nyo na. Itodo nyo na lahat. Ano pa ikakanselan nyo? Yung passport. Ano pa, ipadideport. Ano pa, kakasuhan. Itodo nyo na lahat para isahan na lang. Ito pa isa, sabi ni Chiclit. Halos lahat ng pasabog ni Maharlika ay nagkakatotoo. Paano naging fake news? Wala kami pake kay Kaloy. He is toxic and is on the verge of self-destruct. Ba't hindi siya masagot ni Maharlika? Hindi siya masagot. Hindi naman kami nagsasabi fake news eh. Si Kaloy yan nagsasabi fake news. Close sa kanya yun. Kasi, pag ako, sinabi ko fake news si Maharlika, hindi kayo maniniwala sa akin, hindi naman kami close eh. Pero pag yung katabi niya sa pagtulog, kasama niya sa pagkain, katsukaran niya, kalaro niya, kachismisan niya, pag yun na naglabas ng baho niya, may kredibilidad yun, tama? Kasi close sila eh. Yun lang naman. Kayo talaga, kayo talaga. Hindi namin inaaway si Maharlika, ha? Gusto nga namin si Maharlika pasagutin niya para matapos na buhay niya ni Bagong Lipunan at manood na tayo kay Maharlika. Ay, talaga ba? Sabi ni Ira, Boss Dada, ikaw naman, may script ang Teves story, nasa chapter 3 pa lang, patay.
Top tier 13. Diyos ko naman, kawawa naman pala ito si Tevez. Hindi na nga nagsasalita itong tao eh. Si Boying Rimulya nga, tagal-tagal na, hindi pa nahahanap to. Bakit hindi nyo pagalitan si Boying? Hindi niya pa mahanap-hanap to. O malapit na siya mag-goodbye sa Pilipinas. Malapit na siya mag-goodbye sa mundo, sabi ni Maharlika. Hindi niya pa nahuhuli yung mga gusto niyang hulihin. Animal naman talaga. Kaya nga yun ang sinasabi natin. Kawawa naman tumaman to. Gamit na. O ang dami nitong in-expose nung nakaraan. In-expose niyan si Tambaluslos. In-expose niyan si Elizalde Co. In-expose niyan ang lahat ng mga kurakong na mga congressman dyan sa Congress. O bakit hindi nyo Bakit hindi nyo imbestigahan yun? Anong sabi nyo? Kasi terorista yan. Anong terorista? Paano naging terorista yan? Nagsayaw lang na naka-boxer shorts, terorista na. Hindi ba naman kayo mga gunggong? Sinabi nyo pa nung nakaraan, terorista na yan kasi yung mga assets niyan naka-hold na. So wala na yung pera. Sigurado, taggutom na yan. O tapos biglang sinabi ni Boying pagkatapos na nandoon siya sa Timor-Leste, malaki binabayad niya doon sa mga nagtatago sa kanya doon. Anak ng tinapay. Conflicting. Paano nagbabayad siya? Wala na nga siyang pera, kaya nyo nga siya terorista eh. Kaya nga siya naging terorista para mapigilan niyo yung cash flow niya, di ba? Ma-hold nyo lahat ng mga bangko niya. O sige, play natin to. Kakansela na ng Korte sa Department of Foreign Affairs ang passport ng napatalsik na congressman ng Negros Oriental na si Arnie Teves. Paliwanag ng Manila Regional Trial Court Branch 51, may mga limitasyon ang constitutional right to travel o karapatang bumiyahe ng isang individual. Kasama na dyan ang pagdedeklara sa isang tao bilang fugitive from justice o pugante o nagtatago sa batas. Sa desisyon ng korte, sinabi nito na maituturing na fugitive from justice si Teves. Yan ay Alam naman na natin yan. Bakit ngayon yun ang pinakansilan? Sana noon pa. Para sana focus na tayo doon sa totoong mga issue at balita dyan sa Congress. Nag-aaway-away na yung mga senador. Nag-aaway-away na yung mga congressman. Tapos si Teves, ang gusto nating mag-focus tayo. Kailangan pa ba maging fugitive from justice siya? Diniklara na nga siya na terorista. Di ba kapag diniklara ka na terorista, dapat noon pa lang. Right there and then, kinancel nyo na yung passport niyan. Ba't ngayon lang? Ibig sabihin, meron na naman kayong pinagtatakpan. Nagamit nyo na naman to si Pinagamit nyo na naman to si Teves para mapagtakpan yung mga kabulastugan nyo dyan. Tapos siyang ideklara bilang terorista ng Anti-Terrorism Council kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamon. Ano lang siya. Suspect siya sa kaso sa pagpatay sa isang individual at may mga nadamay na ilan. Terorista ka na nun? Hindi ba kriminal ka lang nun? Kasi ang terorista, ano yan? Meron niyang mga, halimbawa, walang ayong nangyari sa Marawi nung nakaraan, ayun, terroristic act yun. Yung magpasabog ka ng tren nung Rizal Day bombing, ano yun, terroristic act yun. Yung ibangga mo yung eroplano sa World Trade Center nung 9/11, terroristic act yun. Yun yung mga terroristic act. Yung talaga namang walang pakundangan, girl, boy, bakla, tomboy, bata, matanda, babae, lalaki, walang pakialam. Kumbaga magpapasabog ng kung ano-ano yan, ng mga embahada, ng mga public places. Ganyan yung mga terorista. Sa ibang bansa, ganun nila kinaklasify yung isang grupo o isang tao as terorista. Dito sa Pilipinas, ang tatanga naman natin. Magka-classify tayo ng tao na terorista, puchaya, nagbubudots. Ito may kasalanan si Observant Me. Ikaw ba nagsabi kanina na si Maui nagsabi? Talo, pinagalitan nila ako. Pasensya lang, hindi ako nagbabasa masyado ng comment kay Maharlika. Nakikinig lang ako sa kanya kasi nag-workout ako pagka niya.
Anyways, balik. noong nakaraang taon. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Digamo. Inutusan din ng korte ang DFA at NBI na gawin ng mga hakbang para mapabalik sa Pilipinas si Teves para mapanagot siya ng naayon sa batas. O, anong bago dun? Itong balita na to, matanong ko lang, anong bago dun? So, kabali-balita ito na inutusan ng korte ang NBI at ang DFA na pabalikin siya sa Pilipinas? Hindi ba? Tagal-tagal na nga. Gusto nga ng pabalikin ng Pilipinas ni Teves yan. Ay ni Boying. Pinapahanap na nga yun. Wanted na nga yan. Noon pa naman wanted yan. Noon pa naman gustong mahuli yan. So ano to balita na to? Ha? TV5? Dapat ba tong balita na to? Matagal na nating alam yan. Kinansila yung kanyang passport. Tapos yung balita is ni-refresh lang tayo. Si Teves po ang suspect sa pagpatay sa dating gobernador na si Digamo sa Negros Oriental. Alam na namin yun. So ang korte ay inuutusan ang DFA at ang NBI na mapabalik siya sa Pilipinas para harapin ang kanyang kaso. Anak ng tinapay. Ang tagal na niyan. Last year pa, yun na panawagan, bumalik yan sa Pilipinas para harapin yung kaso. Hindi nga mahuli-huli. Si Boying kung ano-ano na ngayon ginawang istorya para lang hindi ewan ko kung anong ginagawa niya talaga para mahuli yan. Kesyo susurrender na. Wala naman. Kumbaga, another smoke screen na naman ito. Tinatry ninyo na, sige, ano yung mga si Teves? Pulutin mo si Teves. Magbalita tayo ulit ng Teves para may maraming mga Teves vloggers, yung mga vloggers, sigurado. Ang ibabalita niya, si Teves, mawawala dun sa issue ng kamera at saka ng People's Initiative at saka issue ng paghihiwalay ng Davao tsaka issue ng pagpapadrag test ng presidente. Ayan pagod na si Teves. Kakagamit nyo sa kanya. Sabi niya, gamit kayo ng gamit sa akin, ang luwag ko na. Sabi nga ni Bisdak Rider, baka may generous allowance. Meron yan.